Kwentong Barbero, Part 2. At kung hindi nyo pa nga napapanood ang Part 1 natin, panoorin nyo na para may context kayo sa ating Part 2. Let's go! So, yun na nga. After kong magpagupit, diretso na kami uwi ng pinsan ko. Buti na nga lang may dala akong sombrero ng mga oras na yon. Pero men, hindi ko pa rin tanggap na ganun yung magiging itsura ko sa first day of school kinabukasan. Oo nga pala, yung bahay ng pinsan ko at bahay ko magkalayo kasi nasa kabilang barangay pa yung bahay ko. At kailangan ko pang maglakad ng around 1.5 kilometer para makauwi ng bahay. Anyways, balik sa kwento. Pagdating ko nga sa amin umarte lang ako na parang walang nangyari. Pero siguro ay naiisip nyo, bakit sobrang big deal sa akin ang magpakalbo? Oo nga, hindi naman ganun kapangit magpakalbo Lalo na bata ka pa naman, around 11 to 12 years old. Ganito kasi yan mga men. Isa kasi ako sa laging nang-aasar sa'min 'pag may batang kalbo. Sinasabihan ko pa nga ng bolang kristal, monghe at iba pa. May mga mas matatanda nga sa'kin na binabatukan yung mga batang kalbo sa'min para asarin. Pero hindi ko ginagawa yun guys, nang-aasar lang ako pero hindi ako nananakit. Kaya naman ayokong mangyari sa'kin yun. Ayokong ako yung mapagtripan ng mga tambay sa'min. Okey, balik sa kuwento. Kinabukasan nga first day of school na. Buti na nga lang wala akong mga kaklase nung grade 6 na mag-aaral sa school kung saan ako mag-aaral ngayong grade 7. Karamihan kasi sa kanila mag-aaral sa school na mas malapit sa'min na walking distance lang. At ako naman kailangan ko pang sumakay ng motor para lang makapunta sa school namin. Pagdating ko sa school nakita ko yung mga naging kaklase ko nung grade 1 at grade 2. Kasi sa ibang school ako nag-aral nung time na yon, which is sa kabilang barangay lang namin. At nang nagkukuwentuhan nga kami, may dumaang teacher. Tanggalin mo nga yung sombrero mo. Kitang-kita ko nga ang mga reaksyon nila nun Lahat sila nagulat at yung iba nga nagpipigil pa ng tawa. Napaisip siguro sila, bakit naman magpapakalbo to? Nung nakita ko to kahapon hindi naman to kalbo Tapos yun, ikwinento ko sa kanila kung ano yung nangyari. At talaga namang tawang-tawa sila. Pero ako, inis na inis pa rin sa barberong yon. At nung magsisimula na ngayong klase, nagpa-introduce yourself na naman ang teacher namin. Okay, introduce yourself tayo. Good morning everyone, my name is Wayne and I'm from blah 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 blah. Next. Nung ako na yung kasunod, pinatanggal sa akin yung sombrero ko. Tanggalin mo nga yung sombrero mo. At talaga namang ang epic ng pagmumukha ng mga klase ko nung time na yon. At kitang-kita ko nga sa pagmumukha nila na nagpipigilan sila ng tawa. Pero guys, hindi naman ako nakaranas ng pambubuli dahil doon. Sa totoo nga niyan ang dami ko pang naging tropa. At nung kunento ko na sa kanila kung bakit ako kalbo sa first day of school, tawang-tawa nga ang mga kupal. Okay. Pero sa barangay namin, hindi pwedeng malaman ng mga tambay sa court na kalbo ako. Kasi siguradong akong pagtitripan ng mga yon. Sa barangay nga namin, kapitbahay ko lang yung nakakaalam na kalbo ko. At sa tuwing lalabas ako, kailangan ko ng sombrero. Naalala ko pa nga nun, pag nilalaban yung sombrero ko, hindi ako makalabas ng bahay. Tapos pag naulan, matagal matuyo yung sombrero ko. Kaya naman ang ginagawa ko, pinapatong ko yun sa sinaing. O kaya naman, iihawin ko na parang barbecue para madalis matuyo. At maya-maya, all goods na. Pwede na akong lumabas ulit. At isang beses nga, nakasabay kong bumili ng kikiam yung lola ng tropa ko. At nakakahalata na siguro siya na lagi akong nakasombrero pag nalabas. Kaya nagtanong siya sa akin, bakit lagi kang nakasombrero? Alam mo bang masama yan? At hindi ko na lang siya sinagot. Maya-maya nga nablot niya bigla yung sombrero ko. Talaga namang kinuha ko agad yung sombrero ko takbo sa bahay. Pagdating ko nga sa bahay, inalala ko kung sino yung mga nakakita sa akin. At naalala ko, yung tindera lang yung nakakita sa akin, pati yung lola ng tropa ko. Paglipas nga ng 2 buwan, doon pala ako nakapagpagupit. At talaga namang balik na ulit ako sa pagiging feeling pogi dahil hindi na ako kalbo. Kayo guys, anong barbero experience nyo? Comment nyo naman dyan sa baba at babasahin ko yan. Okay, bye, subscribe.
Abangan nyo nga palang susunod nating video dahil sa tingin ko ay magiging interesting yon. Pero medyo matatagalan bago ako yun ma-upload kasi medyo mahaba yon. So yun, maraming salamat sa panonood. Salamat pala sa mga nag-comment sa previous video ko. Sa tatlong to na nag-comment, maraming salamat. At ngayon ko lang nga napansin ang active pala ng Pinoy animation community ngayon dito sa Pilipinas. Ang dami kong nakitang mga bagong Pinoy animators na nag-upload ng videos nila recently. Let's keep it up everyone. Sana ay dumami pang ating mga subscribers. Yun lang, maraming salamat ulit sa panonood. Bye!